Martin Romualdez, halos kayo nagtaas ng kamay. Buuin na natin. Nag-a-agree ba tayo na halos karamihan sa ating nasa legislative branch nakatanggap? Meaning to say, mga congressman at ibang mga senador. Nakatanggap, hindi. Hindi ko marinig. May natanggap o wala? Base sa statement nyo. Meron. Meron, sir. Meron. Sa executive branch, may nakatanggap, wala? Meron. Sa judiciary, may nakatanggap, wala? Wala kayong binanggit sa statement nyo. Sa statement nyo ba, may nabanggit kayo na may na-deliveran kayo sa judiciary? Wala. Okay? Sa COMELEC, nabanggit nyo. Kanina nakikinig ako. May nakadeliver. Sa media, may nakadeliver. Isang napakahalagang tanong, may nakatanggap pa sa ating mga kapulisan at kasundaluhan. PNP and AFP. Please, based sa inyong affidavit at saka dun sa mga bagong dumating, may nakatanggap ba sa PNP at AFP? Kasi may i-establish tayo rito eh. Kailangan may direksyon tayo pagkatapos ito. Naawa na rin kami sa inyo eh. May nakatanggap ba? Paumanhin po ninyo, hindi muna kami magsasalita tungkol sa PNP or AFP. Napaka-sensitive po yan na bagay, no? Paumanhin muna. Maraming salamat, Attorney Levy. So, salamat. So, na-establish lang natin na yung mga nakatanggap. So, nagkakaisa tayo lahat nakatanggap. So, sige. Hindi muna sila magsasalita. So, salamat, Kong Mike. Thank you. Next, Sarge. Sa delivery, ilang beses ka? Yung sa bahay po ni kung dating speaker po, sa 42, isang beses po. Then sa 14 po, 3 beses po. Then halos araw-araw po yung rotation namin dyan. Then sa sa townhouse and sa Aguado po, lagi-lagi po yan nung time na nakaupo pa po si boss ng appropriation po. Okay, next. Ako po, isang beses lang po, sir, sa bahay ni Martin Speaker Romualdez sa 42, McKinley. Pero sa delivery, 3 times to 4 a week, sir. Yung delivery po. kung kani-kanino yan. Yes, sir. Okay, thank you. Ako po, sir, sa bahay po ni dating speaker, sa bahay niya po sa number 14, Nara, siguro naka8 beses ako mag-deliver dun, sir. Ako, sir, isang beses sa may Aguado, sa gilid ng Malacanang. Tusan akong magbuhat ng mga paper bag, papasok ng bahay doon, sa malaking balite doon. Ako, sir, sa lahat-lahat siguro hindi magbaba sa 30 deliveries po. 30. 1313. Sige, go Yes, po. ahead. Sa akin naman, sir, hindi ko mabilang kasi marami. Kasi nung 2022, kami lang yung security ni Boss Jan. Sa Marines, 7 lang kami. May 2 PNP. So kami yung laging may tasking. Simula 2022 September hanggang December. Yun. Pero ano yun, sir, dumami ng security niya. Kasama pa rin ako sa delivery na 23, 24, 25 hanggang natapos. So makatuwid, nung umpisa, bago siya chairman ng operations, 7 lang kayo. Sa security niya, sir, na Marines, tapos 2 PNP. Kaya nga, so siyam, pinakamarami. Opo. Ngayon, 100 na kayo halos, di ba? Anong yan, sir, 2023 nag-hire si boss, lalo nang umupo siya ng APRO. Dahil sa delivery. Security sa mga at saka delivery. Security na rin, sir. Merong Philippine Coast Guard, PNP, PSPG. Ganun, sir, dumami na. Pati yung Marines na dumami na rin. Sige, next. Romualdez, nakapag-deliver. Siguro sa isang taon, kulang pa yung 1.2 billion na delivery ko kay Kong Martin Romualdez. Hindi pa kasama yung individual na delivery namin, mga 2 maleta, 3 maleta. George. Sa akin, sir, nakapag-deliver po ako doon kay dating Speaker Martin Romualdez.
sa number 42 McKinley Road, North Forbes. Ako sir, nakapag-deliver po kami ng 26 na maleta na puro large kay dating Speaker Romualdez. Doon po sa 14 Nara Street, South Forbes. At saka nakapag-deliver din po ako ng 32 paper bags sa Aguado sa harap ng Gate 4 ng Malacanang. Bakit 34 paper bags? Ay, sorry sir, 32 paper bag, 32. Kasama ko po si Rene Julian nung nag-deliver po kami. Bakit? Ba't 32? Siguro po may meeting sila, pamimigay doon sa, approximately 5 to 10 million po yung kada paper bag. Hindi nyo na nakita sinong kausap. Deliver lang kayo. Deliver lang po kami, bali marami na po kami nakitang tao doon, tapos pinalagay ni John Paul Estrada sa, sa gilid. Sinong nakita nyo doon? Actually, maraming tao, hindi ko na nakilala kasi lumabas na po kami noon, sir. Sige. Sarge? Hello, sir. Ulitin ko lang po yung nasabi na kasi ni Walter Manalansan yung Actually, yung isang ban kami, 2 ban noon nung pag-deliver kay dating Speaker Martin Romualdez. 12 sa akin, sa kanya 14, kaya 26. At kasama ko rin po siya sa pag-deliver ng 32 paper bag dun sa Aguado. Yun din po ang kasi lagi kami magkasama. Ilan po. Sige, Sarge. Go ahead. Ako sir, mga 10 beses sir sa bahay ni former Speaker Romualdez sir. 10 beses. Yes, sir, sa span po ng pagtatrabaho ko pa kay Saldi ko po. Isang address lang o yung iba-iba? 42 saka 14 sir. 14. Go ahead, Sarge. Sir, sa akin naman po, 2 piece po yung sir kay former Speaker sir sa number 14 Nara Street sa South Forbes sir. Yung unang deliver ko dun sir ay nasa 30 na maletas. Mostly po doon sir ay puro large. Then yung sumunod po doon sir, yung sunod kong deliver, nasa 7 po yun sir na assorted na po yun sir. Yun lang po. Yung 30, saan nyo diniliver? Doon po yun sir sa number 14 Nara Street sir sa South Forbes po. Okay. Thank you. Thank you, Sarge. Magandang hapon po sa inyo mga madam at mga sir. Isa rin po akong kasama na nag-deliver ng mga basura kay dating Speaker Martin Romualdez po. Sa akin po sir, 3 beses. At ang bawat delivery, hindi bababa sa 20 malita. Yun lang po. Balikan ko lang, no? Yung maleta na binabanggit natin, mga 50 million laman nun? Halo-halo po yun, sir. May medium, small, medium, saka large. Oh. Hindi, kunyari, katulad nag-deliver, 30. Pwede ba nating sabihin, 50 million bawat isa, average, ang laman? Tama ba? 50 million? Yung, sir, medium. Kaya nga, pero may large kamo. So, gawin na natin 50 million. Ang isang delivery, 1 billion. Tama? Yes, sir. Yung sa'yo, 30, isang delivery, 1.2 to 1.5 billion. Isang delivery. Galing yun sa Horizon o sa Bali Verde? Horizon, sir. Horizon. Pero nang unang galing yon sa Bali Verde. Yes, sir. Yes, sir. From Bali Verde, dadalhin sa Horizon, and then doon na sa pagdideliveran. Sarge? Magandang hapon ulit, sir. Yung experience ko lang po ng 6 na taon na nagtrabaho kay former Congressman Saldico, nakapag-deliver ako ng mahigit siguro mga 15 na pataas pa kasi sa loob ng mag-umpisa noong 2022, doon na yung pagdi-deliver namin ng mga mali-malita doon kay Speaker Martin Romualdez at mga large. Kung maalala nyo sir, yung may mga nasira pa na
zipper dyan, yun din po yun ng mga kasama doon. Dahil sa sobrang bigat po, tatlong pan na tao yung maghawak, mag-diskarga doon, papasok sa loob ng bahay niya. Nung mapuno na po yung receiving area doon sa bahay niya, pinalipat po dito sa likod ng area sa bahay niya. Makulong? Napuno ng maleta dito sa receiving area, pinalipat po dito sa likod ng bahay. Sa dami po lang, sir, gulong, mga bagaan, tapos yung mga sitong. 2022 hanggang 2024, sir, maraming balita ng nag-deliver dun sa bahay na sa 44 Makinli. Tapos yung mga panahon, sir, 2024, lumipat dito sa 14 Nara. Sa Port Silvo. Nakapag-deliver din po ako dyan ng 16 large na malita. Doon po, kasama ko si Martin. Dalawang PSPG na pulis. Tapos po nun, sir, nakapag-deliver din po ako doon sa Guado. 3 times po yun. May 7 malita, may 10. Ganun po yung dinideliver doon. The same time po, nagmi-meeting si Boss Saldi saka si Congressman Martin Romualdez doon sa bahay na po yun. Then noong 2023 po, nakapag-deliver din po ako doon sa bahay ni Ma'am Estela Kimbo doon sa Chirapura at maraming business din po. Yun din po yung isa na pinakamaraming na i-deliver doon sa bahay niya, sir. Tapos noong December 2025 po, nagatid din po ako ng ni Senator Trillanes dito sa Antipolo po sa bahay niya. Ang kasama ko po si Mark Tiksay sa isang security na si Master Sergeant Malati po. Yan po, sir, ang experience ko po. Thank you po. Maraming salamat. Next. Ako naman po, sir, ang experience ko kay Martin Romualdez ay isang beses lang sa may 42 McKinley Street. Yun lang po, sir, ang participation ko sa kay ex-speaker, sir. Then doon sa may 30 Tamarin, sir, 2 beses po ako nag-deliver doon po, sir. Maraming maleta po, sir, ang dala-dala namin doon. 30 Tamarin. Yes, sir. Yun lang po, sir, ang experience ko bilang driver security. Ilan yung marami? 30, 20? Yung sa first na sasakyan ko, sir, is 20 mahigit eh. 20 to 25 maleta yun. Marami, sir, marami. Unang sasakyan, 25. May ilang pang sasakyan kayo? Bali, 2, sir eh. So, magit kumulang 40 hanggang 50. 2 beses po, sir, ako nag-deliver doon eh. Yung December 2 at saka December 5, sir. Thank you, Sarge. At saka minsan, sir, na participation ko rin na nag-deliver doon sa may kay ex-Senator Sonny Trillanes. One time lang din, sir, kasama ko noon si Roberto Albarico, Security, Mark Tiksay, Executive Secretary. Yun lang po, sir. Saan yung delivery kay Senator Trillanes, sabi mo? Yung saan delivery? Diyan lang, sir, sa may Quezon City. Saan? Sa yung number 86 Scout Odea Street, sir. Thank you. Good afternoon po. Ako po si Mario C. Sinisa Jr. Nahal po ako kay boss. Diretso po ako na-assign po ako kay sa isang PR na taga-media na si Bernard Peralta. Doon ko po nakita yung mga nabibigyan po ng mga paper bag na mga angkor na mga taga-media. Kagaya po ni Arnold Clavio.
At doon lang po muna at sa affidavit ko na lang po yung ibang kan. Sample lang po ko yun. Marami pa po akong mga nakilalang Pakiulit. Teka. Para on record ng mga media, ha? Para on record, tahimik lang muna. Pakiulit nga yung una mong binanggit na pangalan na nagdi-distribute para sa media. Nasend po ako sa taga-PR po. Pangalan po si Boss Bernard Peralta. Bernard Peralta. PR daw. And then, sino pa? Ayun po yung boss ko po. Yung mga nabibigyan po, yung mga taga-media. Hindi, yung anchor na binanggit mo. Arnold Clavio po yung... Arnold Clavio raw, ha? Malinaw, ha? Para malinaw, Arnold Clavio. Yung mga meeting place po nila sa may Prologue, Pius Kitchen, Baro, marami pa pong iba. So, sa tamang panahon, sa iyong affidavit, gagawin mo na lang yung listahan mo para lang malinaw. Di ba? Opo. Okay, sige. Next, Sarge. Good afternoon. Nakapaghatid po ako ng isang beses kay dating Speaker Martin Romualdez sa number 42 McKinley. 22 na maleta po. Assorted, may small, medium, and large. Year 2023, November 21, 2023. At nakapaghatid po din ako ng isang beses sa Portofino sa may Las Piñas. Dating senator at dating DPWH, ngayon senador na. Kay Mark Villar. Bale, 7 na maleta medium. 30 to 40 M. Maraming salamat po. Sukran. Sa akin naman po sir, isang beses lang po sir, doon lang po sir sa bahay ni Senator Chis Escudero sir. Kasi yung kalahati kasi sir na serbisyo ko sir kay Boss Saldico, yun na sir yung nagbantay ako sa bahay niya ng maleta sir. Pwede ba magtanong? Senate media, meron kayong na-deliveran? Media naka-assign sa Senate? Wala? Okay. Nabanggit ba kung kay Tatay Rani? Go ahead, Sarge. Ako maraming beses na po akong nakapag-deliver kay former Martin Romualdez. Pero may isang pangyayari na hindi ko po malimutan. December 18, 2022 po, Sunday. Between 6 to 8 p.m. nag-deliver po kami ng mahigit 20 ni malita po. Kasama ko si Sergeant Voluntati, Laruder po. Kasi maalala ko po yung panahon na yon, hinatid po namin si boss sa airport after na magsimba po. Tapos inatasan niya kami na mag-deliver sa number 42 para po kay former speaker po. Hindi ko po malimutan yon. Kasi after ng pag-deliver namin doon, inatasan ulit kami, kasama si Sir Paul, mag-deliver sa isang media. Sa Rockwell po, sa may furniture shop. Kung sino kang media personality ka, alam mo na yan, dipungal ka. Anong network yun? Anong network lang? Network lang. Huwag na yung pangalan, network lang. Huwag na po sir, mapapakinabangan po. Go ahead, Sarge. Ako naman po, na-experience ko rin mag-deliver kay former Speaker Martin Romualdez sa number 42. Humigit kumulang 20 maleta. At isang beses din Number 42, 20 maleta. Yes, sir. Isang beses din na napasama ako doon sa Aguado. Hindi ko matandaan kung ilang malita po yun. Noong September 5, 2024. At minsan din, nakatasan din ako na magkuha ng malita na basura doon sa number 6, Valle Verde 6. Sa kinukuha ko kay Aris Tutel Gangob. Yun yung caretaker po doon sa Valle Verde 6. Siya po sa kanya namin kinukuha yung malita.
from Balibel to Horizon. Yun lang po. Dito sa mga lahat kayo, no, puro nagdi-deliver, nakapag-deliver. Hindi ba kayo binibigyan ng balato? Wala kayong experience na ang bibigat ng buhat nyo? Sarge, ikaw. Ang bibigat ng buhat nyo, hindi man lang ang lalaki, di ba? Wala nga sir, hindi nga namin naranasan kahit pakainin minsan lang sir eh. Wala. O ikaw, Sarge. Sir, experience ko, kasama ko to si Apo Corpus. Si John Paul naman yung kasama namin, sir. Doon kami nag-receive banda sa may Ayala, sa may baba dyan banda, sir, sa may gasoline station. Ayala? Opo, sir. Ayala ba yun doon? Sa Ayala, dito sa South? Dito, sir, sa ano? Makati? Yung may, Makati, sir, Makati. Ngayon, nakita ni Apo na may kabuhayan na binigay. So, biniro niya, makakain, may pangkain na tayo nito. So, binigyan kami siya tag-1,000. Sino Pero to? ang binigay, makapal. Sino? Si John Paul Estrada, sir. Si John Paul. Opo, pero may maraming pera na ni-receive niya. Tapos binigyan siya ng sobre. Ang binigay sa amin, tag-1,000 lang. Tag-1,000. Sarge, ikaw. Sa amin, sir, yung 2-piece chicken lang, Jollibee. Tapos, sa BGC, sir, tapos pauwi na kami. Uwi na kayo. Kanino kayo nag-deliver noon? Yung marami, sir, kay former speaker, sir. Former speaker. Halos Hindi, kasi may nagkwento sa akin sa inyo kay Manny eh. Ito, sir. Ito ba yung nagkwento no sa akin? Tawa ko ng tawa. Mayroon sir ako sir. Ano yun? Kay dating DPWH Secretary Yosek Bunuan sir. 3,000 sir. 3,000? Yes sir. Sino nabigyan? Ikaw lang? Bali, 3 kami sir. Si Bart Tiksay, si Brian Lasaga, at saka ako sir. Ilang maleta deliver nyo? 8 maleta sir. tapos binigyan kami 3,000 sir pang for the boys. Yan. Kung Mike, pwede magtanong? Yes. Ayun. Yes. Magandang hapon po sa inyo, no? Po si dating PDEA agent, Jonathan Morales. Napakaganda nung mga inilalahad ninyo. Talagang nakakapagmulat ng mata. At karamihan ngayon sa mga Pilipino ay nakatutok dito sa ginagawa ninyong paglalahad. Sa mga ipinakita ninyo, doon sa mga ikinuwento ninyo, mayroon akong tanong. Sino dito yung may kaugnayan sa delivery ng mali-maletang pera sa Diamond Hotel? Kung meron, magtaas ng kamay. Kung wala naman, susunod na tanong. Sino rito ang may kaugnayan sa pagdadala ng mga maletang may labang pera kay Bongbong Marcos? Pakitaas ang kamay. Yan. Pakitayo lang po yung nagtaas ng kamay. Pakitayo lang po. Okay. Yung nandito sa kanan, ano ang kaugnayan mo doon sa pagde-deliver ng pera na nasa maleta kay Bongbong Marcos? Bale po kasi nung time na yun, sir, May 2022. Kami po yung nagdala ng 5 maleta na large from Horizon Homes. Dinala po namin sa Delta Gate hangar sa Pasay City. Isinakay po namin sa Lexus na itim na plate 886. Saka pinakapan po namin ng Hilux na bulletproof din na black, plate number Eco Alpha Foxtrot 7121. At yun po yung dinala nila Sergeant Tube at saka ni Boss Aldi doon sa Ilocos. Doon sa sinasabing dinala mong maleta, natatandaan mo pa ba kung sino-sino ang kasama mo na nagdala nito? Yes sir, ang driver po namin noon ay si dati kong kasama na si driver Nelson Paira. At saka yung backup po si Ronnie Sibilya po. Hindi ko matandaan kung sino po yung nakaupo doon sa backup. At itong mga kasama mo
Mga ano ito? Tauhan nino. Kasama ko po, empleyado po ni Boss Saldico. At itong mga ginagawa ni Ninyong pagdadala ng maleta na naglalaman ng pera, sino ang nag-utos sa inyo? Sir, ako yung kasama ni Kong Saldi na nagdala doon sa Ilocos Norte sa Paway. Ulitin ko yung tanong ha, sino ang nag-utos sa pagdadala ng maleta? Si Kong Saldi, sir. Yon. Kanino ibibigay ang maleta? Bahay po ni Presidente po yung napuntahan namin. Pero ang nag-receive po ng pera doon ay si Sandro. Pero after nung gabi, nag-dinner po sila ni Kong Saldi with BBM and First Lady po. Nabanggit nyo kanina from Horizon, dinala nyo sa hangar, tama? Yes po, tama sir. Ilang maleta ang dala ninyo? 5 sir, 5. Kung natatandaan ninyo, yung 5 maleta, ano-ano yung mga sizes dito? Isang sizes lang yon sir. Estimated ng laman nun is 50 million pataas. 50 million? Yes sir. Okay. Itong 50 million na ito, dinala nyo sa hangar, iniwan nyo sa hangar? No sir, nag-flight po kami ni Kong Saldi with air taxi via plane. Naglapag po kami sa Lawag Airport po sir. Isa na kayo nyo sa aeroplano? Yes sir. Ibig sabihin, merong billing ito, airway billing, tama ba? Yes sir, yes sir. Nasa inyo yung kopya ng airway bill? Ang ano po niyan sir is si Martin Romualdez po. Ang ng plane namin sir. Private plane. Pakiulit nga, saan nyo dinala? Sa Lawag City sir. Nag-flight kami sir sa Lawag. Din dinala namin sa Paway sir. Pagdating sa Lawag Airport, papaano kayo nag-transport? By boat? By land? By land po sir. Bali may sumundo na po sa amin doon ng mga PNP. Uniform personnel sir. Uniform personnel assigned saan? Assign po ni President Marcos po. Ano ito? Mga PSPG? Provincial Halo na sir kasi may nakita kong may SWAT na sir nag-escort sa amin. Yung mismong tumanggap, yung mismong kasama nyo na sumalubong sa inyo, ano ito? Anong unit? Kung alam ninyo ha? May SWAT sir at saka local PNP siguro. I think PSPG sir to. Okay, so pagdating magmula doon sa airport, dumiretso kayo saan kayo dumiretso? Sa bahay ni Bongbong Marcos sir. Sa bahay ni Bongbong Marcos? Yes sir. Papaano nyo nalamang bahay ni Bongbong Marcos? Binanggit po na sa akin ni Kong Saldi, pupunta po kami sa bahay nila sir. Sinabi ng boss mo? Yes sir. Pupuntahan namin po yung bahay ni President Bongbong Marcos sir. Yung boss nyo na si Saldico? Yes sir. Okay, pagdating doon sa bahay, sino ang sumalubong? At sino ang tumanggap nung dala ninyong maleta? Ang sumalubong sa amin sir, si Kong Sandro. Siya po yung nag-receive. Actually may picture kami niyan sir. Pakiulit mo nga uli. Sino itong Sandro na ito na sumalubong, na tumanggap ng maleta na naglalaman ng pera? Sino itong Sandro na ito? Congressman Sandro Mangcos po, anak po ni President Bongbong Marcos. Paano ka naman nakakasiguro na itong tumanggap ng maletang dala-dala ninyo mula Maynila ay itong si Congressman Sandro Marcos? Sir, may picture po kami ni Kong Sandro po sa bahay po niya. Maliban doon sa sinasabi mong delivery, nakiilang ulit kayong nagdala ng pera? Isang beses lang po kami nagdala ng pera sa bahay nila po. Sa bahay niya, sa Ilocos? Yes po sir. Maliban doon sa Ilocos, saan pa, kung meron man? Yun lang po sir, iba-ibang kasama ko po siguro yung nakatid siguro sir. Maliban sa iyo, sino-sino pa ang nagkaroon ng pagkakataon na mautusan ni Congressman Saldico na magdala ng maletang naglalaman ng pera dito kay Bongbong Marcos? Pakitaas ang kamay. Wala na? Kay Adrian Bersamin, meron ba?
kay Lisa Marcos? Meron ba? Wala, sir. Wala. Doon sa executive secretary? Kay ano, sir? Kay Bunuan, sir. Pakiulit, kanino? Kay ano, sir? Dating DPWH Bunuan. Manny Bonoan. Kay Secretary Manny Bonoan. Yes po. Ano ang kaugnayan ni Secretary Manny Bonoan dito sa sinasabi mo? Nag-CR, sir, yung nag-deliver. Nasa CR lang po yung nag-deliver. Nasa CR yung Nasa CR. Sorry, no? Maliban to kay Manny Bonoan, mayroon bang senador, na nagkaroon kayo ng pagkakataon na mautusan na magdala ng maleta? Mayroon ba? Taas ang kamay. Sir, sa kay Senador Tito Soto, kanina sir banggit na yun. Meron? Senador Tito Soto. Andyan yung slide nung... mamaya, pakita. Kay Senador Tito Soto. Ay, kanina. Ayun. Sarge, may doon kay Senador Tito Soto, hindi ikaw yung nag-deliver ka, di ba? Tama? Bali, advance party kami sir sa team namin. May advance party, may close-in, may marketing. So kami yung team advance sa time na dyan, sir. Nagdala ka ng maleta? Bali, kami yung una sa building na nag-secure. Tama. Ngayon, pagdating ng convoy ni Boss Saldico, na ako nag-guide dun sa baba, sa basement. Tapos, binaba ng tropa yung malita. Tapos sila ni Boss, paakyat sa elevator, kinuha ko yung dalawang malita, hinabol ko sa kanila para Tinulungan mo? makasabay. Opo, sir. Yung kasama ni Congressman Saldico at that time, active police officer. Yung SO niya nga si Police Major Ermelo Dichoso. Yes, sir. Tsaka yung na si Paul Estrada. Ito bang si Dichoso, si Major Dichoso, active pa to? Active yan, sir. PSPG. Active pa. Anong unit niya ngayon? PSPG. Ang alam ko dati, sir, PSPG. Pero saka PSPG. wala na akong alam din, sir. Pero ngayon, Hindi ko na monitor, sir, kung kasi wala na sa amin. ito yung sinasabi na security officer ditong si Congressman Saldico. Opo, sir. Ito rin ba yung kaparehong tao na kasama doon sa nagdala di umano ng maleta sa tanggapan ni Tito Soto? Opo, sir. Kasi kasama siya doon sa convoy. Siya yung close-in doon ni Boss. Siya yung SO. Saka kasama siya sa elevator packet. Meron akong gustong linawin dahil mayroon akong napanood na ayon dito kay Senator Tito Soto na hindi di umano kasya yung limousine doon sa parking ng building kung saan yung sinasabi mo na umikot pa. Ano ba yung totoo noon? Yung dumiretso sa labas at umikot doon sa Kasi yan, sir, kasi yung sa side noon, yung sa picture, yun ang entrance papuntang lobby. Tapos sa sunod, yun yung papuntang basement. May video ako niyan. Sinend ko dun sa driver, sabi ko, kasya ba ito? Kasi yung service niya dyan, GMC. Yung bulletproof na GMC po. Ibig sabihin, so eto dahil napanood ko yung video, yung nagpapaliwanag si Senator Soto at sinabi nga niya, wala siyang mark na executive assistant at yung sinasabi niya, yung kanyang naging executive assistant ay matagal nang patay. Ngayon, inulit ko yung na itong sinasabi mong Mark, Mark Tiksay. Mark Tiksay. Tama ba? Tama po. Ngayon, balik ulit tayo doon sa sinasabi mong maleta. Ilang maleta yung dinala doon sa sinasabi ninyong building, building di umano ni Tito Soto? 5, sir, 5. 5. Ano ito, magkakapareho ng laki? Opo, large, malaki po yan.
So kung ito large, naglalaman ito ng 70 milyon, 70 milyon, tama ba? Opo sir, sa estimated na laman niya. Kung ito ay 5, merong 350 milyon. 50 to 70, pero yung laman nun, 40 M lang sir sa estimate ko. Meron ba sa inyong nasabi itong amo ninyo kung para saan yung dala-dala ninyong pera? Dahil nga sinasabi nito si Tito Soto na wala siyang pwesto nung mga panahon na yun. Civilian siya. Yung time na yun sir, may picture ako, April 24, 2025. Nakita yun sa slide. Ayan sir, yun. Pakita. Okay, makaraan po. Yan Makaraan si po. Lovin Badilla, yung advance team ko. Ito, nakatayo na ito. Opo. So ito Yung iba. yung building. Yung sa ano yan, sa entrance papuntang lobby. Okay. Sa elevator. Dito ba dumaan sila? Hindi po, dun sa lobby sa baba. Sa baba. Sa baba. So itong building na to, anong floor? Kung alam mo anong floor yung tanggapan ni Tito Soto dyan sa building na yan? Dalawa daw yung pinagmimitingan dyan, sir. Fourth floor, saka yung isa, hindi ko kabisado yung anong floor. Fourth floor. Papa. Noong dinala ninyo yung maleta, nakarating ba sa kaalaman mo na itong maletang ito ay naibigay kay Tito Soto? Kung meron Opo, sir, kasi kasama po si Boss Saldico na umakyat sa opisina. Kasama ka? Hindi po, kami sa baba po ako. Sa baba. Nag-guide Ibig sabihin, ang tanong ko, kung nakarating ba sa kaalaman ninyo bilang security ni Saldico, kung itong dala ninyong maleta ay natanggap ni Tito Soto? Natanggap po kasi siya yung Yun kabiting lang ang mismo. gusto ko malaman. Kung natanggap o hindi natanggap. So natanggap. Natanggap po. Ibig sabihin natanggap. Ngayon, maliban doon sa delivery na yun, naulit ba yun? Yun lang yung participation ko dyan, sir. Yun lang ang participation mo. Ngayon, gusto kong balikan yung tungkol dun sa media. Pwede ko bang malaman kung sino yung Arnold Clavio na binabanggit ninyo? Ano ba yun? Tao ba yun o tao? Tao ba yun o manika? Baka manika lang yun, Arnold Clavio po yung nasa media. Hindi, saang media? Kung ito Sa media, GMA po, GMA, marami kasi GMA. magkakapareho ng pangalan. Marami, News anchor po, GMA. GMA. Yes po. Ano siya sa GMA? Kung alam mo ano siya sa GMA? Anchor po. Anchor. Ibig sabihin, kung anchor, may programa. Yes po. Ano yung alam mong programa na pinag-aangkoran niya? GMA News po, tsaka pangalan niya po Igan. Kasi kilala ko po siya. Matagal ko po na siya nakikita sa TV. Okay. Ayon sa'yo, ano ba ito? Ano ba yung kaugnayan nitong si Arnold Clavio? Bakit nabanggit mo kanina? Pwede mo bang pakiulit sa akin? Siya po yung mga laging kamiting ni Boss Bernard. Ano naman ang kaugnayan nung pinag-uusapan natin ngayon? Kung lagi lang siyang kamiting, ano meron? Yun po yung mga meeting nila na yan, ay mga, siguro may mapaabot si Boss B kasi minsan narinig ko, may mga pahabol siya ng mga balita. Ganun po, tapos monthly po yung kanyan, monthly po yung... Ibig sabihin, may involved na pera, tama ba? Yes po. May involved na pera, gaanong karaming pera? Maliit lang po, paper bag. Paper bag. Yes yung po. paper bag, gaanong karami ang laman? Ang nagbibilang po niya is yung kapatid ni Bernard Peralta na si Ariel Peralta. Ako po yung driver niyan kasi maaga pa po. Ang maaga po yung meeting lang palagi. Mga 7 or 6, ganon. Okay. Yun lang, maraming salamat po. Thank you po. Balikan ko lang po yung ICC. Kasi napakahalaga ng ICC doon sa hindi lang dahil sa problema ng korupsyon, pero yung problema ng ating soberenya, di ba? Doon nagkaroon ng pagkuha kay Pangulong Duterte, binanggit nyo nga 2023. Ang gusto ko lang malaman, dahil narinig ko to sa isang kwento ninyo,
Sino yung nandoon sa meeting na nung arestuhin ang Pangulong Duterte sa airport? Sino yung mga nandoon? Yung naka-witness? Sige Sarge, go ahead. Kami po yung naka-security kay Kong Saldi that time, sir. Yung gabi, bago huliin si PRRD po. Nag-meeting po sila Kong Saldi sa Unit 8 and 9, Townhouse. Kasama sina former Speaker Romualdez po. Sinong ka-meeting? Saldico, former Speaker Martin Romualdez. Yung Chief PNP po, si Marbil, General Marbil. Opo. At that time, si General Torre, hindi naman siya Chief PNP pa, di ba? Hindi pa po. Sino pa? Si Chodoro, Gibo, no? Gibo Chodoro. Gibo Chodoro po. Kasama po siya doon. Saka si Trillanes po. Trillanes. 5 lang? Si Dilima pa po. Dilima? Leila Dilima. Nandun din po siya. Sino pa? Pinag-uusapan natin nung gabing... Yes po, yes sir. Kinaumagahan siya inaresto, di ba? Okay sir. So nung gabi... Nag-meeting po sila doon sa townhouse. Nag-meeting sa townhouse, Trillanes, Gibo, Laila, Speaker Romualdez, Saldico, Marbil, sino pa? Wala ata si General Torre that time. Yun lang po yung nakita ko, sir. General Anyo, wala. Hindi ko pa nakita. Kasama din doon. General Anyo. Yes, sir. Kayo magkasama? Yes, sir. Yes, sir. Nung gabing yon. Kami yung konser, yung naka-back up kay konser. Okay. Naka-duty. Meron bang pagkakataon na kay Jojo Cadiz nakaharap ninyo? Dahil lumalabas yun sa kwento sa Tamarin, yung delivery. Meron ba nakasama dito? Wala. Yung nag-deliver kay Jojo Cadiz sa Tamarin. Ikaw? Yes, sir, ako doon. 30 Tamarins, 2 beses. December 2 at saka December 5, 2024. Yung si Jojo Cadiz, nag-deliver kayo? Sir, ang pagkaalam ko, sir, pag pumapasok ako doon sa may gate ng Nara, tinatanong sa akin yung guard kung saan. Ang sabi ng AA, 30 Tamarin. At ang binabanggit ng gwardiya, Nelson Go. Huli na lang po namin nalaman na Jojo Cadiz pala. So nakapag-deliver kayo lipatan sa kotse kay Jojo Cadiz? Pakiulit, sir? Meron kasing kinikwento nung hearing na di ba yung delivery ng pera sa Tamarin, 30 pala yun, 30. Yes, sir. 30 Tamarin. South Forbes, Makati. May delivery ba kayong ginawa? Ang participation ko talaga, December 2 ang una. December 2. Tama, yun ang nasa Senate di ba, December 2. Yung sinasabi ni Saldico sa video niya. Yun na nga po, sir. Pero ang pagka pumapasok kasi ako, sir, ang sabi niya, yung gwardiya is Nelson Go. Pero huli na lang pala, sir, nalaman ko na Jojo Cadiz. Naglagay kayo sang maleta sa kotse niya? Sir, ang mga ilalim, sir, ang concern doon ng pagbaba. Okay, idudugtong ko sa tanong ni Agent Morales. Kasi sa video ni Saldico, ang sabi niya, nag-deliver ako ng 1 bilyon. December 2 ata, December
4. December 2, sir, at saka December 5, 2024. Yan. Na isang 200 million at isang 800 million. Totoo, sir, kasi marami talagang maleta yun. At yun daw perang yun ay para kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Saldico. Hindi ko na alam, sir, kung kay Bongbong nga talaga yon o basta ako, sir, nag-drive lang eh. Kuyang, may tatanong ako sa iyo. Pamilyar ba kayo dun sa inilabas na mga litrato ni Saldico patungkol dun sa mga maleta? Pamilyar ba kayo? Hindi ako yun. Mayroong mga ipinost sa FB itong si Congressman Saldico na mayroong mga description. Katulad, halimbawa, nitong November 15, mayroong mga maleta, litrato ng mga maleta na nakalagay cash out. 28 luggages, 1 billion delivered to RR. Romeo. Sino tong RR? Kung alam ninyo. Yung code na RR, double Romeo. Pakisagot, sa may alam. Ano yan, sir? Residence Romualdez. Romualdez. Opo, sir. Double R. Okay. Si Romualdez ito. Hindi, ang gusto ko lang idugtong dito kasi yung dugtungan ng lahat ng kwento doon kay Saldico, ang pinakamalinaw na sinabi niya, yung delivery ng December 2 at December 5. Nasa video niya yun eh. Ikaw lang ba yung kasama dito na nag-deliver? Yes, sir. At saka si Martix ay wala po dito eh. O si Martix Pero ako yung isa sa driver. Ayan. Na December 2 at 5 nga ata, 1 billion, isang 200 million at isang 800 million. Sa makatuwid, yung dugtong ng mismong perang si Saldi umamin na kinuha niya at binigay niya, ikaw naman yung kadugtong na nag-deliver. Yes, sir. Ako yung isang driver, sir, kasi dalawa kaming van eh. Ang ibig ko pong sabihin, lahat kasi ng kwento ng mga sundalo, nag-deliver ng pera pero hindi natin maidikit kung ano yung eksaktong pinanggalingan, bakit binigay ni Saldico. Pero itong delivery na to, sinabi ni Saldico, humingi ng 1 billion si Presidente, nag-deliver ako ng 200 million at isang 800 million kay Jojo Cadiz. Dahil doon sa 30 Tamarid, malapit daw sa bahay ni Presidente, ikaw pala ang isa sa mga kasama. Yan ang malinaw na dugtong doon sa delivery ng pera. Okay, balikan ko to, Sarge, Tube, kawata to. Yes, sir. Paki-describe naman. Yan yung sa bahay niya, sir. Ito po yung sa bahay niya, sir. Ito yung picture namin bago kami umalis ng umaga, pabalik ng Maynila na. Bali, nag-sleep over po muna kami ni Kong Saldi doon, sir. Ilinaw ko lang ulit ilang maleta yung dala nyo dito nung panahon na to? 5, sir, 5. 5 maleta. Medium, small, large. Isang size lang, sir, na large. Lahat large? Yes, sir. 5 large. Ang large is... Sasabihin daw si Patalastas muna, Kong. Magandang hapon po, mga kababayan. Retiradong General Romeo Poques Foco, ang chairman ng United People's Initiative. Andito po yung aming presidente, si Attorney General Virgil Garcia, Secretary General, si Captain Ray Valeros, andyan kanina, si Attorney Harold Respicio, yung aming chairman sa Luzon. Andito po yung aming chairman sa Visayas at Mindanao ng UPI. Nandito po kami para suportahan ang ating mga magigiting na mga Brave 18 saka yung kanilang mga kasama na Fearless 14. Okay? Dismayado po yung UPI dahil ang inaasahan ho nating supposed to be Blue Ribbon Committee meeting ngayon ay hindi natuloy. Dahil alam naman natin marami mga
panggigipit, pangaharas, pananakot ang ginagawa ng ating gobyerno. Kaya itong ating maski ating itong mga senador ay hindi dumating ngayon. Andito kanina si Senator Amy pero hindi pinapasok, umalis. Ngayon, inaasahan natin sana na dumating sila para po matuloy. Senator Robin, nandito kanina. Senator Robin pala, andito rin po. So dito po, nangangahulugan na talagang magulo yung ating bayan kung ating mismong Senado ay nagkakaroon ng ganyan. Merong dalawang Senate President. Merong dalawang Blue Ribbon Committee. Ang gulo-gulo, hindi malaman kung sino leader. Meron dito sa isang private na lugar, hindi doon sa Senado. Anyway po, hindi lang po kami sumusuporta sa mga Brave 18 Fearless 14, kundi sumusuporta rin po sana kami dito sa Blue Ribbon Committee hearing, kaya kami po nandito. Sinusuportahan din po namin yung lahat ng mga kababayan natin na gustong malaman yung katotohanan dito sa nangyayaring matinding korupsyon na ito. Anyway po, last month, nung nakarang buwan, ang UPI po ay nag-conduct ng no holds barred meeting. Itong no holds barred, ibig sabihin kumbaga sa boxing pwede lahat, pwede sipa, siko, pwedeng confrontation ito ng mga sundalong ito, ng mga Brave 18 sa mga seniors nila, hindi lang mga officers kundi mga generals ng police, military. Andyan po yung mga dati mga first staff. Ang confrontation po na ito ay hindi lamang ordinaryong meeting kung saan ang mga lower ranking enlisted personnel ay haharap sa kanilang mga commander o yung mga general. Ito ay dapat patunayan nila ng sinasabi nila ay totoo. Lahat ng kanilang kilos, lahat ng galaw-lab, pati pikit ng mata nila ay inoobserbahan ng mga general na ito. Pati yung kanilang boses, malalaman nila kung nagsasabi sila totoo o hindi. Dahil marami po ang bumabatikos sa kanila. Marami po ang sinasabi nila mga dishonorable soldiers. Pero hindi po. Dishonorable discharge, ang sabi nga ni Attorney Baligod, hindi ibig sabihin na dishonorable at na immoral ng mga sundalo na yan. Marami po dyan dishonorable discharge dahil nag-awol. At bakit po siya nag-awol? Dahil may problema sa pamilya, hindi nakabalik sa unit. Kaya ang tawag po doon ay dishonorable discharge. Ngayon, sila nandyan. Bakit sila lumabas? Bakit sila nag-akusa na ganyan? Bakit sila nagsasalita ng mga matitinding akusasyon sa mga matatas na pinuno sa gobyerno? Hindi dahil sa kumaman, dahil sila ay mga Pilipino, mga sundalo. Yun ang gusto natin. Bakit sila magsisinungaling? Ano mapapalanan nila kung magsisinungaling sila? Kaya kami sa UPI naniniwala na yung mga itong mga sundalong ito na nag-aalay ng kanilang buhay, pati yung pamilya nila, ay nagsasabi ng totoo. Ito ang dapat malaman po ng buong sambayan ng Pilipino. Kaya ipagpatuloy po natin. Kaya wala man po dito yung mga senador, hindi man po natuloy yung ating Blue Ribbon Committee. Ang suggestion ko kay Congressman Mike sa kay Attorney Baligod, ituloy lang po natin. Okay? I-convert nating People's Tribunal, People's Court o People's Hearing na tulad dito. Kung saan tulad ng ginawa namin doon sa tawag dito, no holds barred, pati kayo, mga audience, mga media, pwede kayo magtanong. Lahat ng mga gusto nyo itanong sa kanila, lahat ng mga maski wala doon sa kanilang sinumpang salaysay, pwedeng itanong. At sila, nakahanda sila, tulad ng ginawa nila noon sa no holds barred, sila ay panininigan po nila lahat ng mga nakita nila, yung personal na experience po nila at lahat po ng kanilang mga sinabi. Yun lang po. So maghanda po kayo. Kung sino man po ang gusto magtanong mamaya, bibigyan po namin kayo ng pagkakataon. Maraming salamat po. Thank you. Thank you, General Pokis. Balikan ko lang ulit yung kay Jojo Cadiz. Interesado lang ako. December 2, Tamarin. Opo, sir. 2024. Correct, sir. Yung December 5, 2024 din, sir. Halos magkasunod yan, sir. Kasi, Tamarin ba o sa ibang lugar? Iisa lang yan, sir. 30 Tamarin pa rin. May Nara. Hindi ako nakapag-deliver doon, sir. So Tamarin ka pareho? Correct, sir. Okay. Sino sa inyo ang may hawak o may nakitang ledger dito sa mga nangyayaring deliveran?
Hindi natin kailangan ilabas. Basta may ledger na nakita o hawak. Meron? Sarge. Nakita lang. Hindi na... Hello, sir. Yung mga ledger na kasi, sir, hawak ng EA, sir. Confidential, sir, na ano. Minsan siguro, sir, makalusot, pero hindi namin. Wala tayong na-recover, na-retrieve na ledger? Kahit isa? Sa video, sir, sa ano ni Boss Aldi. Ledger? Wala. Yung libro, notebook. Halika dito. Sarge, sumagot ka. Hindi naman kailangan ipakita. Tinatanong ko lang kung meron tayong hawak. Logbook, sir. Logbook? Logbook ng mga in-and-out na mga sasakyan. In and out na sasakyan? Yes, sir. Dated 2025. Okay na yun. Basta kapit nyo yun. Nandyan na yun. Di ba? Yung sa ledger, Sarge, wala? Wala na? Attorney Levy. Sino yung nagbigay ng kwan? Yung sinabi ni Tiksay na sunugin nyo na. Ako, sir, yan. Sino nag-turn over? Sir, wala na yun kasi no sabing sunugin, nakita ko kasi maraming maganda na pwede pang gamitin. Tapos binuklat ko, doon ko nakita yung mga listahan. Nakita kong listahan doon na matandaan ko. Sige, sa makatwid, may notebook kahit pa paano listahan at merong mga nakalista, sir. Yung logbook. Yes, sir. Oh, kapit lang yun. Basta importante yun sa mga darating na panahon. Attorney Lev? Okay na po. Oh, okay. From the audience, kung may magtatanong, Colonel Mitran. Mike. Okay, kanina pa tayo nagtatanong, tinatanong natin kung sino yung mga involved. Ang hindi natin naitatanong kung paano natin ipagtanggol itong mga sundalong ito. Ang gusto ko sana itanong kanina, kay Lieutenant Senior Grade Trillanes, pero nasagot na. Ang pangalawa ko sana itatanong, yung kaibigan ko na si General Torre. Na kaibigan ko yun. Hinahamon ko yun. Umakyat kami sa bundok. At talagang matapang siya. Now, ang tanong ko sa mga marino o sundalo na lang, dahil sinasabi sa inyo na kayo ay isang bayaran, pero ako na ang sasagot doon. Kailanman ang naging sundalo na maging masunurin sa batas, ako sasagot, hindi kayo bayaran kung hindi kayo lilitaw dito. Lumitaw kayo. Ibig sabihin, hindi kayo bayaran. Kayo na mag-confirm. Kayo ba ay bayaran? Mga kababayang Pilipino, sila ba isang bayaran? Isa silang tagapagtanggol ng ating bayang Pilipinas. Maraming salamat. Colonel, kasi sinabi mo kanina kung paano pagtatanggol. Ilan membro kayong retired military officers at personnel? More or less, military officer, retired. More or less, 50,000 kaming retired. Kaya dapat kayo mga kapwa ko retired na sundalo, tinatawagan ko kayo. Sa oras na ito at susunod pa na oras, lumitaw kayo. Kung tunay tayong nagtatanggol sa ating bayang Pilipinas. Maraming salamat. Colonel, deliver us the 10,000 members of yours and kami na ang bahala and the rest. Hello. Okay. Okay. Hello. Sige po. Mayor, ako naman, Mayor. Dapat mo ba magpakilala? Simpleng tao lang ako eh. Kasama nyo, pare-parehas lang tayo.
Iisa pinaglalaban natin. Alam natin, kaya tayo nandito, yung circumstances, di ba? Yung consequence na ginagawa natin dito, di ba? Alam natin. May kapalit to eh. Ang tanong ko ganito. Sa mga ginawa nyo na pagsisiwalat ng mga anomalya, anong gusto nyong mangyari sa buhay natin? Kahit sino pwede sumagot. Anong gusto nyo? Kasi alam natin yung consequence ito, di ba? Narito tayo, pare-parehas tayo, nandito eh. Ako na ho sasagot, sabi nila. Kaya ho sila lumabas para suportahan ng mga mamayan na gusto ng katarungan. Ngayon, ito, pangalawang tanong. After this, what will happen? Anong gagawin natin pagkatapos ito? Sige na, pakisagot lang. Pakiulit to, pakiulit. Pagkatapos nitong ginagawa natin na to, risk ito eh, di ba? Very risk ito. High risk to na ginagawa natin na to. Di ba? Pagkatapos ito, anong susunod natin gagawin? Kayong mga nanonood, kayo ang sumagot sa tanong ni Tatay. Dahil ito mga ito, lumalaban na. Palaban na. Sinimulan na. Ang kailangan na lang, yung suporta ng mga taong naghihirap at kayong mga ninanakawan. Kasi alam na natin eh, yung mga sinisiwalat nyo, ano lang yan eh, dapat lumabas yung guilty, di ba? Ngayon, alam naman natin kung sinong guilty. Hatulan natin kung sinong guilty. Tapusin na natin to. Kakapagod. Tapusin na natin. Sana tay, maraming kagaya mo. Na bilad sa init, talagang lumalaban at talagang nangangatuwiran. Sana maraming nandyan sa labas ngayon, nanonood ngayon, na tumindig kayo sa tama. Samahan natin ito. Kasi pagkatapos nito, alam naman natin ang kapalit nito eh. Kulungan. Okay, dapat Tay. maging handa tayo. Kasi ang kapalit nito, kulungan. Salamat tayo, salamat po. Tatay, parati natin nakikita yan sa lahat ng mga pagkilos. Pero, okay, katulad po na nabanggit ko, na kanina natin pinag-uusapan, importante ho ang Blue Ribbon Committee hearing dahil lumalabas doon na magiging opisyal ang lahat ng kanilang sinabi. Sa naganap na nakaraang Blue Ribbon Committee hearing, nagamit na naman at pwedeng gamitin yung mga nabanggit nila. Pero sa ngayon, sa sitwasyon natin, ang pwede lang po nating magawa ay maipaalam sa taong bayan ano ba itong inahawakan na impormasyon, hinahawakan na kalaman ng ating mga sundalo. Yun lang ang magagawa natin. Kahit papaano makatulong tayo na maibahagi sa kanila yung ganitong impormasyon na hindi malalaman ng taong bayan. Kaya ho sa marami akong tinatanong mismo dun sa issue, paano makakatulong at kung sakasakali ay makakapagtulak ng mga kaso na gusto nating makita. Kasi katulad doon na nabanggit natin, lahat may kaso na. Pero yung mga sinasabing nagnakaw, yung nandito sa affidavit ng 18 Marines, ni isa. Siguro may isa lang dito na napatawag. Pero lahat to malaya. Lahat walang problema. At maganda yung binanggit ni Sarge sino? Tabergo. Kasi ito yung isa sa binanggit ni Saldico eh. Na December 2 and 5 na delivery na siya mismo ang kasama. Importante si Saldico. Sa lahat ng sinasabi ninyo, si Mark Teksay, si John Paul Estrada, dahil sila ang nakakalam ng delivery ng pera, papunta ng Bali Verde,
Papunta ng Valle Verde, papunta ng Horizon. Pagkatapos ng Horizon, delivery kung kani-kanino. Partikular, si Speaker Martin Romualdez. Eto ho, 2 tao nabanggit kanina. Nabanggit na ni Gutesa si Eric Yap, tama? Nabanggit na yun sa kanyang affidavit. Sino pa yung nabanggit nyo kanina kontraktor? Mga sa mic. Congressman Garjola, sir. Ilang beses mo nakita nag-deliver? Ay, isang beses na po. Ilang maleta? 4 na malita po. 4 na maleta. Sino pa? Wala na? Yung mga delivery sa Valle Verde. Yan yung unang hakbang eh. Pag delivery sa Horizon palabas, eto na yung pangalawa. Ngayon, Attorney Levy, matanong lang kita. Doon sa ledger na hawak mo, ano ang mga nakikita mong pangalan at mga pwedeng hanay na gamitin doon? Alam mo naman, ang ledger, ebidensya yan. Diba? Ebidensya yan. Hindi ko kay Attorney Levy ang may hawak, pero nakita na ni Attorney Levy. Siyempre, ayaw pa sumagot ng ating mga kasama, pero hawak nila yan, pati yung logbook ng in and out ng mga kotse. Attorney Levy, if you can just expand on that a little. Yung ledger na sinasabi nila kay Mark Tiksay, naiwan kasi ni Mark Tiksay yon at inutusan sila na kunin at sunugin. Pero hindi nila sinunod si Mark Tiksay. So, nasa pangangalaga po ng ibang tao yung ledger. At siguro hindi pa panahon na ilabas natin yung laman ng ledger na yan, no? Kasi maraming mga tao doon, pati kung sino yung nakinabang sa PhilHealth Fund at saka sa PDIC Fund, nandun din. Yung mga nakinabang sa NIA na pondo, nandun din. Pero pag dumating po siguro si Mark Tiksay, siya ang tamang tao na magpapaliwanag sa mga nilalaman ng ledger na ito. So yun, malinaw po Sa isang kaso, attorney, di ba ang ledger ay malaking bahagi ng ebidensya na maaaring ipresenta ng mga sundalo at maging ng abogado o maging ng ombudsman sa tamang panahon. Attorney. Yung ledger kasi na yan ay isinulat bago pumutok ang kontrobersiya. So usually ang mga korte binibigyan yan ng evidentiary weight because it was prepared before the controversy arose. Pero sa tamang panahon po, tulad ng sabi ko. Thank you, Attorney Levy. Yes, ito yung laging sinasabi nila Tulpugang na puro hersey raw ang testimonya ng 18 Marines. Dito, nakita po natin na meron pong mga ebidensya. Ang nakakalungkot, ang ginagawa ng mga taong may mga involvement sa malawakang pagnanakaw ng pondo ng bayan, kawawa ang mga witness natin na dininibanda pa para lang takutin. Nasaan na ang tamang pag-iisip ninyong mga senador kayo? Samantalang may batas tayo, Witness Protection Program, na binibigyan natin ng proteksyon ang sino man tatayo at magsisiwalat ng anomalya o anumang krimen. Buti pa, yung mga witness, liwa, mga makapingkian, mga dilawan, laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC, pinoproteksyonan nila. Iisa lang, sana maintindihan ninyo ngayon
iisa lang ang problema natin sa bayang ito. Yung mga taong nagpapatakbo sa gobyerno. Sana makonsensya na kayo. Sana maawa tayo sa mga taong tumitindig. Tumitindig para sa bayan. Tumitindig para sa taong bayan. Na sana naman, kung hindi kaya ipagtanggol ng taong gobyerno ang mga taong ito, dapat tayong taong bayan na ang magproproteksyon para lumabas ang katotohanan at tapusin na natin ang nagpapahirap sa bayan natin. Sana manaig ang kabutihan at sana manaig ang katotohanan. Ipakita natin, hindi lahat ng tao ay kahayang suhulan ng mali-maletang pera. Kaya, wala nang ibang inaasahan. Personal ko po ito. Wala na tayong maasahan kung hindi tayong taong bayan ngayon. Dahil nakita naman po natin kung paano gipitin. Hahayaan pa ba natin ito na mangyari sa bayan nating ito? Sana magkaisa na tayo. Tapusin na natin ang nagpapahirap sa bayan at sa taong bayan. Bayan ko, nasaan ka sa panahong ito? Mga kababayan ko, ano pa bang katibayan ang kailangan natin para sagipin natin ang mga susunod na henerasyon? Pagpasensyahan niyo po, 36 days na kami na nagproproteksyon sa Senado. Pinoproteksyonan namin ang mga senador na akala namin titindig sa taong bayan. Pero eto tayo ngayon, tayo na rin lang. Kaya dapat sama-sama tayong tapusin na natin ang paghihirap ng taong bayan. Karapatan natin, tayong mamamayan, lalabanan ang anuman pangungurakot at pananamantala sa taong bayan. Sana po magsama-sama tayo. May tanong dito. Hello. Tanungin ko muna yung ating mga kasi pinakita kanina yung photo ni Senator Pangilinan kasama yung kanyang pamilya na si Sharon Cuneta at saka yung kanilang dalawang anak doon sa photo. At kasama doon yung mga empleyado ni Zaldico sa ano yun? Ano yun? Misibis Aviation. Misibis Aviation. Ano yung karanasan nila doon sa picture na yon? Anong relation noon sa ipinaglalaban natin kung si ano ba ay laging nanghihiram ba ng eroplano kay Zaldico at kung si Senator Pangilinan ba ay minsan ay nakatanggap ng maleta o bag, paper bag mula sa kay Zaldico? Yung picture na po yun, hindi galing sa mga sundalo, galing sa empleyado sa Misibis Aviation. At sa tamang panahon din, ay lalabas din sila. No? So, iba pang witnesses po ang mga ito. Okay. So, we are very much encouraged that there are more to come. No? Ako naman po ay nais ko lamang bigyan ng pagsaludo yung ating mga former soldiers. Palakpakan natin sila. Nais ko lang i-mention kasi yung iba sa kanila
ay in fact naging biktima ng lindol. One of them right now, nung nakaraang hearing, yung kanyang kapatid ay namatay sa cancer on the day of the hearing. Baka pwedeng tumayo si Sir Walter. Sa araw na ito, nasa ICU po yung kanyang tatay. Sorry, bilang nanay, naiiyak ako. Kasi merong mga iba nagsasabi na bayad sila. But they do not see the struggles of each one of them. At nais ko lang na sa araw na ito, bigyan kayo ng pasalamat kasi mas pinili nyo na pumunta dito kahit walang senador na dumating. Nandito ang mga tao kasama ninyo para bigyan kayo ng pag-asa na kami ay nakakakita rin po ng pag-asa sa inyo para sa ikabubuti ng bansang Pilipinas. Galing po ng Mindanao. Nagre-representa sa mga Moro sa Mindanao. Ang tanong ko lang po gaano ba, hanggang kailan ba yung pagtitiis natin? Yung ganito, paulit-ulit ilang taon na. Pangalawa, di ba nasa tama tayo? Ang ginagamit nila, teknikalidad, politika. Bakit hindi natin gamitin ng moralidad? Yun naman ang tama Mas mataas ang yung morality sa gawa-gawa lang ng tao yan. Samantalang ang morality, gawa ng Diyos yan. Ngayon, pangalawang tanong ko, bakit hindi natin may panalo ito? Ano bang kulang sa atin? Ano bang wala sa atin? Samantalang nandito na yung tama, nandito na yung alam na natin yung niluluko lang tayo. Ano bang kulang? May kulang tayo. Leader! Kulang tayo ng leader na tatayo sa atin. Yun ang wala sa atin. Wala. Boss, siguro maraming boss. Pero wala pa akong nakikitang leader na tatayo sa atin. Ano, tayo bang magtatanggol sa leader? Hindi ba ang leader ang magtatanggol sa atin? Kaya nga siya naging leader para ipagtanggol tayo. Galit ng sambayanan, kaya lang walang nangungunang leader para manguna sa pakikibaka natin ito. Kami sa Mindanao, matagal na kami naghihintay. Kung hindi nyo kaya dito sa Luzon, dadali namin sa Mindanao ang laban natin. Thank you, Dato. Okay, sa atin po lahat, sa lahat ng mga nagsalita, inuulit ko, hindi ho to opisyal na hearing ng Blue Ribbon Committee. Nangyari po, nagkaroon ng kaguluhan at alam natin na special session na lang po bukas at maaring tapos na at magkaiba na ng liderato ng Blue Ribbon Committee. Pero hindi po kami hihinto. Pati mga sundalo at maging yung mga sinabi na Attorney Levy, yung mga iba pang gustong lumabas at magsalita tungkol sa nangyaring korupsyon ng ating bansa ay lumabas pa rin. Kaya itong mga lahat ng sinabi dito, ayusin po natin yan, ayusin po namin yan ni Attorney Levy. Sa darating na panahon, maaaring hindi bukas, hindi sa isang taon, hindi natin alam. Pero sigurado tayo, may mananagot sa nangyaring nakawan sa ating bansa. At doon po sa mga, alam ko, mainit ang ating damdamin na kumilos, alam ko ang inyong nararamdaman. Gawin pa rin natin ang pagkilos. Huwag tayong manghina dahil tayo ang nasa katotohanan. Tayo ang nasa tama. Tayo ang nakikipaglaban para sa kinabukasan ng ating bansa. Sa ating mga kasundaluhan, maraming salamat sa inyo, Attorney Levy. Patuloy nyo, kayo ang bayani ng ating bansang Pilipinas. Magandang hapon po. Maraming salamat sa inyong lahat. Kumanta, pambansang awit.
Kayong dalawa, pambansang awit. Mga kasama, tapusin po natin yung ating programa. Sa pagtatapos, sa pagkanta ng ating pambansang awit sa pamumuno ng ating mga